10 seconds. 5 seconds. Ayun nga guys, no? Second to the last series na Makaroro versus Rankdown 4v4. Tag-isang bot. First time in history na naging apat lang yung Rankdown. Dyer's turn to pick. May bibigger sa probinsya. Dyer gets the ban. Omni Knight. Pinapahinga ko lang yung dibdib ko. Radiant's up, banning Wait Dyer. lang, bago tayo magsalita. Radiant gets the ban. Dyer gets the ban. All right, Dyer's turn. Ten seconds left. Well, 8 now. Radiant's turn to pick. Dusk. 10 seconds. 5 seconds. Cave Johnson here. Are we starting? We're starting. Kinker. All right, it's hero choosing time. So, ayun, going back sa tayo. OG Ana pala yung... wait, si Ana. Si Ana pala yan. Si Ana pala yan eh. Na bridge, carry ano to Dark Willow ah.
Ojiana. Date ko na pala na record to. So, ayun na nga guys, ipakilala na natin sa side ng Makaroro sa Radiant Tide Hunter. Gagamitin ni Mark, Vengeful naman para kay Gerald, 6 naman para kay Tinker, Dazzle naman ang bot, and Weaver para kay Adrian. Kabilang side naman Bridge, gagamit ng Torque Willow, tas naman kay Bon Juan, Omni Knight naman para kay Bryce, Magnus naman para rito kay Ana bot, Hoodwink naman kay Nyx, and ayun. So, let's see. Ano mangyayari rito mga kaibigan with 4v4 and meron silang bot na isa. Tag-isang team. So, let's check if there will be. So, puro sila pink para sumunod yung bot, no? Ping-ping sila. Ayun nga, makikita nga kagad si Ana dito. Nako, tatamaan na nga ng Bramble Base itong si Gerald dito at ayun, Bon Juan ang makakakuha ng kill o ng first blood rather by killing this vengeful spirit. So by baiting the Magnus, no? Ayoko talaga tong hirap. Bramble Mail, Shadow Realm, Curse Crown, Bedlam, Terrorite. Pero makukuha na ata nila Mark itong bounty sa may side ng ano, no? Side ng Dire. Dito naman si Mark eh. Pero Adrian, susubukang manakaw ito. Nyx and Bon Juan is trying to kill Adrian dito. Naku po, 4 seconds pa pala para sa kanyang second skill sa Kochi. At ayun po, nadalawa na nga kagad itong Makaroro. And their position 1 Weaver died by using an early Sokochi. And Dazzle dito, gumugusto sa gitna. And Bryce ang magiging mid nila. Yung isa daw kasi ng rank down kanina nakalaro, yung mid nila. Kaso problema, may shift ng 7, so baka kasi malate, so hindi na lang nila pinalaro. So Mark dito, delikado lagay maano pa siya, bushwhack. Bramble Maze din tatama, pero mabubuhay pa rin naman siya dyan. Ang problema nga lang, medyo malaking HP yun na wala sa kanya. Bon Juan ni... Wait. Asan yung Magnus? Ay, nandito pala. Oh! Oh, grabe naman. Pag-control sa bot yan. Pero Tinker dito. Medyo magulo ata ang naging nangyayari dito sa... Hindi ko alam ba't nandito to. Ba't nandito tong bot? Pero Bon Juan, ako control niya si Ana rito. Nalagay niya si Ana dito kanina. So, ayan by pinging the map, doon siya pupunta. So, yan yung dyan. Yung secret. So, pupuntahan na naman ni Ana itong side na to ng mapa. Kaso nga lang magiging 13th month siya. Mamamatay ata siya rito. Naku, tatamaan pa nga siya ng Wave of Terror. Pero buti na lang nakuha ni Adrian yung killings na dun, mga jungle dito, no? Pero malulugi dito yung Tinker, yung XP, hati sila nung hati sila nung bot. Hindi pa nga kinuha yung dun sa taas. So, Omni Knight makakakuha niyan. Kalmado na naman ng sambayan ng Pilipino. Omni Knight mid. Nagamit ni Bryce dito medyo hindi aray, naku po, si Ana patay na naman. Feeder si Ana mga kaibigan. Medyo pulado nga si Bridge dito pero nakakalamang naman siya in terms of experience, no?
Siyempre, dalawa yung mid eh. For Dyer's bottom tower. Ando na nga. Tingnan natin kung anong gagawin ni Bryce dito. Naka-deny pa nga. So, Nico dito, hinahayaan na lang si Bench mag-farm, no? Bryce, nakakakuha pa ng bounty rune. Ang matagal-tagal pa level 4 nito ni Tinker sa mid lane, while Bryce naman is may XP na nga siya sa ano niya. Pero yun nga lang, meron kasi talaga siyang ano dito. Ang magiging problema ni Bryce is dapat hindi nga lang siya talaga mamatay. Pero Bon Juan dito, walang magic missile, 7 seconds pa. Ana, maliligtas pa siya. Yun ang magiging tanong. Keyword magagamit kay Adrian, pero yun nga, makakatakas naman ito si Bon Juan dito. And Bryce, nag-ahabol. Pero makunat din talaga itong Omni Knight eh. So, kailangan niya rin maging careful dito kahit anong kunat niya. Pero sa may top lane naman natin, Nico, tamang block kay Mark. And ayun, Shadow Realm to finish Mark off sa kanyang Tide Hunter. Bottom is missing. So, nag-uunahan si Bryce pati yung Tinker dito. Natingnan natin, ako po, ulolololo, magagamitan nga siya ng purification para magtitipi na pa base itong Tinker. And level 3 pa rin siya, ha? Naku, delikado tong ganito, guys. Pa level 5 na si Bryce after this creep wave. And we'll see. Ayun. Level 5 na si Bryce. And gap talaga yung Tinker rito sa mid lane, because dalawa sila eh. Dalawa silang kumukuha niyan eh. Yung XP eh. Naku po, wait lang. Umigo pa ako ng kape. Healing spray na si Adrian, kaso nga lang mamamatay rin siya rito sa may bot lane. Bon Juan will be dead sa kanyang Tusky. Missing bottom. Two Birds, malapit na sa kanyang Midas. 700 to 800 gold na lang yan. 700 na nga lang, 600. So next dito, no, naka-Falcon Blade na sa kanyang Hoodwink, maganda nagiging lane dito. Nileverage kahit hindi sila nakakakili. Siyempre, mag-isa lang yung Tide Hunter. Also, Dyer's middle tower is 3 lang yung ano ng Tide Hunter, oh. Sobrang hirap ng lane niya dahil siya nga lang din talaga nag-iisa rito and wala pa siyang Kraken Shell. Hindi nga siya makunat ng mga panahon na to. Nako po, sa 820, ay wait lang saglit. Bon Juan mamamatay naman sa baba at mukhang susundan pa ata ni Ana dito sa kanyang Magnus. Titingnan natin, makikita sila ng Torre rito. Naku, pero kamuntik-muntik ka na. Kung humabol lang sana, patay din sana tong Weaver. Pero Bryce, naku po, aruroy. Blessings. O yun nga, Tide Hunter ngayon dito. Top is missing. Last hit muna tayo, guys. Bryce, level 6 na rin siya. Top lane naman natin. Talagang medyo hindi maganda lane dito niya, no? Tide Hunter. Ginamit niya na yung gasya to secure some last hits, no? Dun sa ano. Kasi dalawang hayop yan. Hindi pala hayop to si ano. Si Dark Willow, pero Regen narinig naman natin nakuha ng Tinker dito sa may mid. Kaso, ang tagal niya mag-level 6. Sandali lang, Bon Juan dito. Naku po, delikado na naman natalagay niya. Snowball magagamit niya plus the shockwave nito ni Ana. Pero nako, Bon Juan di pa rin enough yung kanilang skill to kill itong Weaver. Weaver is getting the kills na gusto niya talaga or kailangan niya for him to scale as fast as possible. Kasi nga yung two other lanes ng Makaroro dito hindi nagiging maganda yung nangyayari. Bryce is also already taking advantage of this. Pero dapat talaga paano niya to. Purification is available. Kaso nga lang wala pa siyang ano dito, repel. Pero naku po, natutubihan. Ana, skewer pabalik. Naku, maka-cancer ata. Killing spree na naman. Na-cancer ng mga bugs. Itong si Ana, well, mid lane naman, Bryce, makukuha din yung kill sa bot ng Makaroro. At naku, makakakuha pa nga ng Inveron.
And let's see kung anong mangyayari. Tinker will have the opportunity to level up. At ayun na nga, is low with the Hammer of Purity. And ayun, ako Bryce, hahabol pa ata. Hahabol pa, nagtitipin na ngayon Dazzle dito, let's see. Pero ayun na nga, Hammer of the Purity ang kukuha ng kill doon. Pero sa bottom lane, Gerald will also falls dito kay Nyx. So, nabisita na nga si Nyx dito. And up na nga rin yung Midas nitong Dark Willow. Bottom is missing. I look forward to your kabobs, Magnus. Phylactery ng magiging next item dito ni Omni Knight. Phylactery pala. At ayun, Adrian mamamatay dito sa baba. Nakulong ng dalawang heroes. Bono 1 will be able to kill Adrian. Middle tower is insured. That thing is standing on its last. Now Tinker, halfway para sa kanyang level 6. Kailangan talaga niya yan. Don't look now, Top is but missing. Radiant's bottom tower is getting Top is obliterated. missing. Okay, fine. You can look. It's kind of funny. Yun, may repel na si Omni dito. Wala pa siyang Guardian Angel. Level 8 na siya. Pero ayun na, Hammer of Purity. Napakasakit. Wala siyang pangano dito. Purification. Let's see ano mangyayari. At ayun nga, na laser. Bryce will go down. While sa bottom naman, Adrian mamamatay na naman sa ikalawang pagkakataon. So medyo kabubuhay niya nga lang dyan. And medyo na-stack up ka siya on his farm. Because of that. And Bryce, average, still all good pa rin sa kanyang farm. And now up na yung kanyang power trends and now working to have an Aghanim Scepter. Now, Tinker is already level 6. And nandyan na yung panganganser ng kanyang rearm. And up na rin naman yung kanyang Blink Dagger rito. So let's check kung ano magiging impact niya sa game na to. Shockwave naman sa gitna magagamit dito kay A20 and Purification. It's gonna be the assurance na mapatay itong bot na to. Tinker is now back dito sa mid. Bot lane, sandali lang next dito. Dedigadong lagay Bushwhack is available pero hindi niya na ata gagamitin niya na. Basta kami ng banda naman. Si Gerald ang trip ni Bono 1 pero Nico mapapatay nga rito ni Adrian Delikado pa rin si Bono 1 dyan, normal. Bono 1, isang one hit na lang pero nakapag-stick pa para mamatay Makaroromat. Mayroon siya Ravage dito at si Ana na magiging trip magagamit na nga. Skewer results are available pero hindi na nga kakailanganin Mark. Will secure the kill dito kay Ana at ang Dazzle naman sa gitna mamamatay na rin. Matalang sa top lane naman Verge, malapit na ata mabasag itong tier 1 tower because of the itong kanilang siege creep. Almost 1/4 na lang yung buhay ng tier 1 tower. And the next wave is nandito na at ayun, basag na nga ang tier 1 and sa top and also sa mid din wala na. So up na ang phylactery nitong Omni Knight. So mas ayayay pag-ibig ang mangyayari rito. Up na rin pala yung kanyang Facebook yung kanina pa ata yan. Kaya sandali, matatanaw nga. Naku po, si San nga reverse of polarity. Tatamaan itong Weaver pero makakapag timeless pa siya rito. Swap out para sa bench. Gerald naman ngayon delikadong lagay pero patay na rin naman yung Bushwhackers dito. And dalawa na patay side ng Makaroro. And Nyx is the only one or only casualty. Dagdag mo na daw si Ana. Dalawa tinamaan ng stun dito ng center. Pero Adrian, delikado yung lagay. Snowball plus the shard. Kaso nga lang yung naharangan yung sarili niya. Pero Bryce nandito na to the rescue. Hindi tatama yung granada dito kay Adrian. Pero Bryce, si Makaroro 6 data yung magiging trip nila. Ando na nga ang killing spree. Bono 1 without using the Walrus Punch will be able to kill this Tinker. And Weaver makakapag-TP out pa dun sa kanilang base. Repel magagamit na dito ni Bryce. At nandun na nga ang pana ni Nyx dito. Sharp shooter. Naku po, ang sexy
Pero okay lang yon dahil masasapak nga ni Bon Juan itong si Mark for his dominating streak, and Nyx will be able to take the life of 820 sa Dazzle. Tier 1 tower sa bot lane, dyan nilang trip dito. Tamang cut na ng creep si Bryce, pero hindi, hero kanya magiging trip. Aray ko, napakasakit naman ng third skill plus the heal or purification. It's si Bono One with the snowball plus the walrus punch. Tinker, puro racket na lang muna ang kanyang magagawa for now, especially if nadikitan nga siya ng Omni Knight dito, mas delikado pa kanyang magiging lagay. Tingnan natin ano mangyayari. My back hurts. Aray ko! Ay, excuse me. Sandali lang, Bono One. Kinat na nga yung creeps. Bottom tower is getting obliterated. You can look, it's kind of funny. So Birch, while all of that is happening, nagpatuloy lang siya sa pag-farm niya rito. Double damage. So doon na nga 820 magugulungan. Tinker na sa may likuran. Bushwhack matatamaan, pero si Nyx ang makakakuha ng kilitos. Nako po, Bono One with the walrus punch, kaso nakapag time lapse. Si kuya mo Adrian napunta sa mid, Bono One dito patay dahil wala pa nga siyang snowball, pero Nyx mapapatay naman si Gerald with the double kill. Medyo malapit na siya sa kanyang mailstorm. Itong hoodwink na to, ang ganda nung nagra-RP. Masayang kung medyo malapit na sana yung time-lapse doon ng Weaver, medyo okay pa sana mangyayari. Unless it's basketball, football, horse racing, rugby, cricket, or curling. But if I was, I'd bet on Radiant's top tower coming down. So ayun, Burge, konti na lang buo na yung kanyang Aghanim Scepter dito. Isang Midas na lang yan. At ayun, buo na yung tatlo. And si Bot patay na naman. So Desolator na nga itong Tuskar. Tidehunter Vanguard na rin to. Bibili na lang bench po naman, meron ng medallion. Tinker naman meron ng dagger plus soul ring. Dazzle, hayaan mo na yan. Bot naman yan. May storm na rin yung Weaver dito with the Falcon Blade and Blade. And Threads. Dark Willow ay ang kanyang Aghanims. Threads and Midas. And sa kabila naman, task naman is Desolator na plus Space Boots. Omni Knight with Phylactery. And ano kaya magiging next item niya? Echo Saber ba? Or merong papunta dun sa kanya? So let's see. Wala pa siyang bagong item. Magnus naman meron ng Space Boots with 1600 gold with Hoodwink naman. And I do think na na to, Maelstrom na siya. At yun nga, Maelstrom na. Pero sa likod naman ako po, Gerald masasapak. Plus mapapaliwanagan ng purification, and Bryce will be able to take that kill. And Ana dito delikado lagay Ana. Always tatamaan itong Weaver at with the Shadow Realm pa lulang ng palo si Kuya mo Burge. Si Ana mamamatay pa rin. And 820 or ang kapwa niya bot ang kukuha ng kill nun. Pero sandali lang si Nico dito, delikado. Adrian na habol. And also Mark, andyan na nga yung SS na Ravage is available. Shadow Realm magagamit na nga rin, pero may wards dito ay nadasan nga. Araray, pag-ibig. And Ravage, naku, tinamaan lahat. And Omni Knight ang mas delikadong lagay, pero nandyan na nga ang gulong coming from Bono One. And now, Makaroro is on the run. Aisha, hindi pa tatama at mukhang hindi pa ata nila papapatay itong Tidehunter rito. Adrian gumugusto. Wala silang words, pero tatama yung Bramble Maze and mega kill para kay Bryce. They were able to kill 3 heroes dito sa Makaroro. And Ana gugusto pa ata. RP sa may likod. Pero ayun lang. Kung creeps pa natin nakakuha dun kay 820. And tier 2 tower sa may middle lane.
binabasag na nga dito ng Rockdown. That's it for Radiant's middle tower. So, yun, repel magagamit niya dito kay Magnus. Joga fácil, joga lindo. Jogalindo. Ano nga? Tier 2 tower na nga sa baba ang kanilang magiging trip. Snowball, tatamaan pa atin. Tinkerwet, the blast. And the punch. Masya-shadow kill. Or shallow grain. Pero hindi pa rin na para siya ay mailigtas. Tatamaan pa ni Nyx itong si Adrian para sa kanyang sharpshooter. Bono nga naman nagpanggap na puno walang ravage kaya na double kill para kay Nyx pero napagulong na nga itong si Bono dito kay Gerald, and at susunod na ata will be this Tidehunter, and triple kill para kay Bryce sa kanyang Omni Knight. Siguro basag naman na to dahil may deso naman sila pero yun lang nakapag-fortify or fortification itong Makaroro dito sa kanilang bottom lane tower. And I think to, medyo malayo pa para sa kanyang Shiva's Guard. Don't look now, but O yun na nga, on sakit na Shadow Realm Dyer's top tower is really taking a beat. And let's see kung may makakadepend pa. Dazzle na naman ang ginawa nilang 13-man sharpshooter, walang tatamaan. Grapple. Tier 2 na lang sa top ang natira doon para sa side ng Makaroro. Middle tower is Oh my god, I can't take it anymore. So Omni Knight with the Echo Saber Makikita niya nga dito si Adrian. Sa kanyang Weaver, di tatama yung third skill dito ni Bryce because of the NB. Ayun, medyo antok na talaga tayo ng malala. Pero ayun, yung bushwhack hindi tatama, baka kapag RP pa, napakaganda. After naman yung Ravage dito mga kaibigan, pero I don't think na enough pa yan. Or enough na yan para mapatay nga itong Rockdown. Pero let's see. I am kinda sleepy and Dazzle na naman ng kanilang magiging full trip dito. 1 to 11, talagang 13 month. Palagi sila may sahod dito sa mga bot. Weaver doon na sa side ng Dyer nag-farm para safe siya. So, meron na siyang dito, Maelstrom plus Dragonlance. Wait lang guys Iba na talaga yung antok ko. Bryce sinolo na nga rito yung yung Tormentor. Kaya niya ba yan? At ayun, nakuha. Anak ko, sabot pa talaga napunta. Pero ayun nga, nasapak nga itong si Mark. Nagpanggap na pulot umikot-ikot. Let's see, magugulungan ng Snowball Mark. Naku po, hindi naman naharangan yung yung Tidehunter at siya na naman yung naharangan dito. Ravage magagamit na to save himself. Pero Adrian nandito na rin para tulungan yung tropa niya. Walrus mas magagamitan na nga rin and wala na ata siyang kaagapay sa mga nangyayari sa mundo. Nyx, mapapatay na naman yung bot. Pero andun BKB nagamit pero that's gonna be too late for him to use Aragoy. Oh, ayun na nga, Dark Widow with the Moonshard. And ratatat ang gusto niya mangyari dito sa Dark Widow na to. Radiant's top tower. I'd set my eyes. Pero ayun, OG Ana, mamamatay na rin. Pero sakit. Dyer is kicking sweet hell out of Radiant's bottom. And Tier 2 tower will now be closed para sa Makaroro. Agoy,
Natamaan pa ng sharpshooter. Ay na nga, tormentor na nga ng ano, trip nila, makarorot, makukuha ka nila at si Nico makakakuha naman ng shard doon with the Hunter's Boomerang. So that's gonna be an additional damage buff para rito sa para dito sa rank down. So next up na yung kanyang Gleipnir rito. So quick item check tayo, wala po. Alright, ako po si Nico. Nabura sa mapa. So quick item check tayo rito ngayon guys sa Tide Hunter. Wait lang, may naririnig ata ako. Naku po, nag-shallow grave pa. Nag-shallow grave pa. Pag nabuhay pa yan, naku, nabuhay nga. So Mark, open na or buo na yung kanyang pipe bench. Wala man, meron ng ano, Solar Crest, Tinker naman natin, meron ng Shiva's Guard, Dazzle naman. Is bala ka na. Weaver naman, meron na rin Gleipnir plus Dragonlance. Kabilang side, Dark Widow already have ano no, Shard. Pabuo na yung kanyang balak ng buuin ngayon will be the Octarine Core. And taas naman natin, meron ng BKB, Omni Knight naman, meron ng Blink Dagger and Echo Saber. And Magnus, bala ka na dyan. May Hoodwink naman. Ayun, Dragonlance plus the Gleipnir. And let's see kung anong mangyayari. CCR na naman na, pero presyon niya, makikita nga si Tinker dito with the Bushwhack. And next, we'll be able to kill this Tinker. Pero Adrian, no, nandito, Ravage magagamit, 3 tatamaan ngayon. And let's see kung meron na silang backup dito. Buyback magagamit ng Tinker. Next, delikado yung kanya lagay, pero meron siyang Guardian Angel. Mamamatay mo rin Dazzle before anything else. Now, Bryce ako, si Nico pa ata ang nauna. Nakulong si Gerald dito ng Shard ni Bonuan. BKB magagamit na nga rin, pero masa-swap niya nga. Itong si Adrian paangat, pero patay pa rin naman. Itong dalawang taong to, Bonuan with the BKB. And let's see, pahabol pa, and now. So, ayun. Wala nang tier 3 tower, tier 2 tower dito, ang side ng Makaroro. And tier 3 na ang kukunin ngayon ng rank down. So, ayun, fortification magagamit. Let's see ano mangyayari rito at mukhang babak na nga sila. Trip niya lang bumawas. At ayun. Ano na nangyayari? So, medyo kumalma ang lahat. Malapit na rin yung Dark Widow para sa kanyang ano rito Octarine Core. Tapos naman meron ng Dagger. Omni Knight naman is ganun pa rin, BKB magiging next item niya. At Hoodwink, wala pa naman naka-queue. Kabubuo lang din ang ano niya. Pero ayun, one hit delete para sa Tuskar. Itong Dazzle na merong 890 na life. Sa baba naman ako po, delikado itong si Ogiana, pero mas delikado ang lagay ng Tinker, and Birch will be able to kill with the Shadow Realm. Itong Tinker, narosya na ang trip ngayon ni Bryce dito sa may taas. And 3 minutes pa ang need para sa Roshan to go down. Sakit! Aray! Pero ayun na nga. 3 lang silang pumapalo rito. Nandyan na rin naman si Verge. And Shadow Realm, magagamit din niya para mapabilis. At sino ang kukuha? Walang iba, kundi si Bryce. Just what I was waiting for. Bryce nangunguna ngayon with the SOD. And at Tide Hunter, let's see. Okay, Lightning Blessing. Force Smash pwede na gamitin, pero ayun, naku, walang na damage.
dahil sa Insight Aura na rin, pero yun pa rin, mamamatay pa rin naman siya. Lumaso solo kill siya nitong anti-mage. Sa tier 3 tower na nga, Shadow Realm magagamit na dito kay Vengeful. At ayun, suntok ni Kalimot naman ang matitikman nito ni Gerald, while si Ana ay mamamatay sa kamay ni Adrian. At mukhang ito na ang first set of barracks na makukuha ngayon ng rank down sa game nila. Pero hero pa rin yung gusto nila. Naku, si Bryce gumugusto rin beyond godlike para sa kanyang Omni Knight Ravage. Walang tatamaan because of the BKB. Si Bryce pala, pero saglit lang yan. Bryce gumugusto pa rin siya. Wala pa rin nagiging damage dito. Ang well na Makaroro Aegis of Immortality will now be used by him. Pero tingnan natin, meron siyang Ghost Walk na binili o Ghost Scepter na binili. Narot, pero kakaya ba? Papalag ba? At mukhang papalag naman dito mga kaibigan. Na yun, hindi nga lang naging enough. Big purple butts with Radiant's top barracks. The barracks will now fall. So both of them is now dead. Pero yun, one hit delete. Yung Dazzle, Weaver hindi na makakapag-SS pa. Shadow Realm magagamit nga rito. Orion, socket nga. Octarine Core is already up para sa Dark Widow. So ilang seconds lang yan, 9. And let's see. Next will go up, go out na nga rin. Wait lang guys, CR lang ako habang wala pa sila. Bounty which my matriarch will prize. So ayun, tayo ay nagbabalik coming from the Seahorse. Lakas tama pa din, Chong. Nang-over pa rin. Antok na. Pero yun nga, nag-RP na naman si kuya mo, Ana. Araray. Andito rin si Six at Nonton, mapapatay nga nito kaso problema naman sa nasa may likuran na si Bon Juan. Pero si Six gugustuhin pa ata si dito. Naku, may BKB pala, maharangan na. Na kanya second skill, hindi pa rin Naku, Tinker nasa may likuran, mapapatay pala. Si Bon Juan ang kanilang hinahabol, pero magiging successful naman sila sa pagpatay dyan. Naku, Ravage lahat natin na ma-unburst naman dito. Andyan ang Shadow Realm, Terrorize wala pa. Hindi pa niya mabibitawan yan at nandun na nga yung Terrorize. Binapalo-palo niya si Mark yung triple kill para kay Bryce at nag-iisa si Adrian na lang ang naiwan dito para side ng Makaroro. Ano ba yan? Tiniming niya naman, nakababalik ko lang pero yung top lane nila nilalanggam na. And bottom lane ang kanila magiging target dito. Verge Couriers has been slain by Adrian. Mukhang nakuha niya naman yung gusto niya. MKB na pala to plus the Octarine Core. Pero ayun, ang bilis, fortification ka pa. Pero Adrian, nag-iisa dito, Nix, magpo-prompt na yung Aeon Disc niya. And let's see, meron siyang SS doon. Lincoln Spear magagamit, pero Bryce na muna pa rin. And next with a sharp shooter, at tatamaan nga itong Tinker at salamat dyan. Ay hindi pa rin, nakapag-shallow grip pa itong Dazzle. Terrorize is also available with the Bedlam. At ayun, nagamit na nga yung Bedlam dito mga kaibigan. Pero Magnus will also be dead. And root pa nga itong Weaver, pero hindi pa rin siya mamamatay. Yung si 820 ang madadali doon. Tinker. Ako po, bakit ka nagpakita sa mapa kaibigan? Makikita ka talaga dyan at mahahata ka pa ng harpoon. Pero Merge naman dito, si Gerald and Trip. Tingnan natin, ilang palo ka na lang. At ayun, double kill para sa kanya mga tropa. Marurot pa siya pero he was able to use his time-lapse. Pero doon sa pinag-time-lapan niya, nandun si Bon Juan.
Pero muntik na rin siya doon because of the Sokochi, may nakaligtas pa siya. Dyer's using Radiant's bottom barracks. Hinayaan na nga na lang nilang mag-ano to, no? Hinayaan na nga lang nila na malanggam itong bot lane nila. Pero sandali lang, let's see if available ba yung R1. Talagang antok na talaga ako, sir. Pero meron na, ako, patay na naman talagang one hit na. Pero overwhelming Blink and Tinker dito, let's see if this change everything. Kaya si Bridge nga dito, grabe na right click sa kanyang Shadow Realm. Pwede lang magagamit dito. Dagger was disabled pero makakagulong siya. Matatamaan pa yung Tinker at nando na wall response pero ay yun ang sharpshooter. Natamaan nga ni Nico plus mamamatay din sa mark si right click dito ni Bryce at ni Bridge. Napakasakit nga. 57 to 24, 35k gold dig sa kalabangan ng rank down dito. Napakalaki or napakano nga ng scores natin for both sides. Dutang duta. Second set of barracks sa bottom lane. Makukuha na nga ng rank down. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Grabe, the last set of barracks. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking logs. If you always Saglit lang. Pero Bryce pa rin nakakakuha ng kills. So, dito si Drayan, right, timelapse magagamit pero mabi-break siya ngayon dito. Let's see, ayun, hindi na nga umabot para makapagsukochi pa siya rito. Samantalang si Bridge Taco po, nalambot si Mark sa kanyang Tide Hunter rito. And GG will now be called sa Makaroro. And ayun, rank down will be able to take this game. Makaroro forfeited. So ayun, good game guys, and let's check. Grabe rin kasi yung naging laning dito ng Tinker kasama niya yung Dazzle, which is yung bot. So sobrang hirap talaga ng ganyang pace. Pero yun, it is what it is. Mas magaling yung bot ng rank down. So let's wait for the second game or check ko kung kaya ko pa. Quick break lang as